Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Manatili po tayo nakatayo sa mandali. Welcome po natin si Sister Rose. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito ngayon sa ating mga kapatid na sa Zoom, sa Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Thank you, Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians 3:16 hanggang 18. Nakita na po natin. Thank you, Lord. Po. 16 hanggang 18. Basahin ko na po. Ngunit, pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ng Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, ay naging sinag ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningang iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging laging magniningning hanggang sa maging mistulang kalarawan niya, ang salita ng Diyos. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Lord God. Bagamat Ama, hinadlangan mo ang aking pagpahayag ngayon at alam ko maitaas ang iyong pangalan, banal na Espiritu. Dahil bago nagmula ang aking mata ay nagluluha at napakahapdi. Thank you, Lord God. Ngunit walang makahadlang. Kaya amang banal sa mga sandaling ito, dalangin ko, Lord God. Ama, na gamitin po ako, Ama, daluyan mo po ako na yung mga banal salita, Lord God. Nawa ang lahat ng makarinig nito, Panginoon, Lord. Buksan mo ang kaisipan, ang puso, Ama, upang ang mga mensahe mo, Panginoon, ipahayag mo sa umagang ito, Lord God, ay daladala namin, Panginoon, banal na Espiritu, nga ikaw po ang mananahan sa amin at kami ay magiging mistulang kalarawan mo. Kaya, Lord God, nawa ang pangalan mo ang maitaas. Kaya, Lord God, lukuban mo po ako ng banal mong Espiritu, Panginoon. Bagamat ako'y hindi karapat-dapat minarapat mo ako, Ama, Lord God. Kaya gamitin mo, Ama, ang aking isip, aking puso, aking bibig na daluyan ay mga banal na salita. Kaya salamat po, Ama. Wala po akong maihandog sa iyo, kundi ang papurit pasalamat sa pangalan yung anak na si Jesus. Sa gabay at patnubay ng banal mong Espiritu na maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Muli, mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Thank you, Lord. Nabasa natin dito ang sinag ng kaniningan ng Diyos. Ano ito? Ito'y ilang bisis inulit, sinag ng kaniningan ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ang tinutukoy dito, kung ano ang nakikita sa atin. Tayo bang lahat ay nasinaga na ba sa kaniningan ng Diyos? Amen. Malakas na amen. Thank you, Lord. Amen. Dahil bilang Kristiyano, mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, no?
tayo dapat, ang banal na Espiritu, ay nananahan na sa atin. Sabi nga sa Hebreo 1:3a, ang anak ang sinag ng kaningdingan ng Diyos. So tayo'y mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Hesus, dapat yung sinag na yan ay napa sa atin. Amen. Thank you, Lord. At nabanggit din dito na ang banal ng Espiritu ang kumilos. Ito yung sinasabing talukbong, no? Kung tayo sabi, pagharap ng tao sa Panginoon ay naalis na ang talukbong. Ano ba itong talukbong sinasabi dito? Ang talukbong, yung nasa madilim pa tayo, no? Talukbong maari, hindi lang ating mukhang natalukbungan, kung hindi ating buong pagkatao. Dahil sa kasalanan. Ang ating pagmakataas, ang ating sarili lamang nakikita, no? Na ako ang tama. Ako ang hindi yan magagawa kundi sa akin. Ako lahat, no? Mga kaugaliang yun na wala pa tayong nakikita kung hindi sarili lamang natin. Nandoon ang ating pag-uugali na lahat na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil hindi tayo marunong manghingi ng sorry, magpapatawad, tumanggap ng kamalian, no? Sarili lamang ang nakikita dahil na doon pa ang talukbong sa ating mukha. Ngunit kung tayo nasinagan sa kaningningan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus, ang talukbong na yan ay naalis na, no? Tanong natin, paano ito? Paano maganap sa akin? Paano ko matanggap na yan ang kaniningan ng Diyos? Matanggap natin ito una. Kung tayo mga problema, ibig sabihin na sa madilim pang ating pag-iisip. No? Madami tayong iniisip, katanungan, Lord, ano bang gagawin ko? Wala akong alam kung papaano yan. Dami tayong katanungan, kung madami tayong kung saan ako kukuha ng perang pampagamot, lahat katanungan kung papaano, na doon pa sa lahat na wala pang liwanag na ating naranasan. Gawin natin mga kapatid, umupo tayo. No? Manahimik tayo. Ulinigin natin, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na Espiritu. No? Tanong naman, paano ko naman marinig ang banal na Espiritu? Yun ang kasunod natin. Paano ko marinig ang banal na Espiritu? Sinasabi, ang prompting ng banal na Espiritu na papatuloy kong madalas kong marinig yan kay Sister Luz. Ano ang prompting ng banal na Espiritu? Paano natin ito marinig? Sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Kuhanin natin ang ating mga Bible, o ano man ang ating kaguluhan, lahat ng ating problema, ang katugunan, ay nasa Bible. No? Ang ating kapayapaan, ang ating kalakasan, kung ano man ang kaguluhang mayroon tayo, ay mababasa natin ito. Subukin natin ito. No? Kabalisahan natin. Kagaya nung last week lamang. Dahil nga, biglang tumawag sa akin si Sister Nelsa, Sister Rose, ikaw po ang magturo sa Sunday. Yes, oo, dahil bilang lingkod ng ating Panginoon. Yes, Lord. Di ba madalas natin kantahin yun? Yes, Lord, yes, Lord. Ngunit behind sa aking kaisipan, Lord, anong ituturo ko na tungkol pa naman sa healing? Lord, anong ituturo ko? So kinuha ko ang aking Bible. Napadako doon ako sa Gospel ni Lucas. Na ituon niya ang aking mga mata doon sa mga taong nagsisikap, lumapit, hinahanap ang ating Panginoong Hesus Kristo upang marinig at mapagaling ang iba-ibang mga karamdaman. Pagbasa ko nyo, nandoon agad, nagkaroon ng koneksyon. No? Nagkaroon ng impact sa akin. Lord, salamat. Ito ang sinasabi mo sa akin. So nagkaroon ka agad ng koneksyon sa akin. Na iyon ang ipahayag. Yun yung sinasabi na kung anuman ang ating iniisip, anuman ang ating katanungan, anuman ating kalagayan, ang Lord, ang banal na Espiritu, ang magtuturo sa atin. Siya magbigay sa atin sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. No?
Salamat sa Panginoon dahil madami tayong mga kapatiran na kahit hirap maglakad, yan hindi nakahadlang sa kanya upang mapunta dito, mahanap, marinig ang mga banal na salita. Ganon din si Brother Santi, patuloy nagpatotoo na hindi hadlang, napapagod, masakit ang tuhod, nandoon pa rin ang pagsusumikap na marinig ang mga banal na salita. At doon natin maririnig ang tinig ng banal na Espiritu. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. At kung magaganap na yan, maaari tayong magkaroon ng salamat, Lord. Na magkaroon na tayo ng ibang, thank you, Lord. Sa wakas nakikita ko yung katugunan mo sa aking mga hinahangad. Kung ano man ang ating hinahangad sa bawat isa, nakikita natin ang katugunan, kagaya na nabanggit ko kanina. At pwede rin tayong magpasalamat na umawi tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for giving me this day. Thank you, Jesus, for giving me this moment to be with you. Dahil naranasan na natin ang banal na Espiritu to be with you. Thank you, Jesus, for everything you done for me, for us. Thank you, Jesus, for giving me this day. Amen. Thank you, Lord. Umawit tayo dahil ang pag-awit, magbigay ng kalugaran sa Panginoon, mapapuri natin siya, at makapaghandog pa tayo. Doble pag tayo umawit, puri ng ating Panginoon. At kung magaganap na kapatid, patuloy tayo sa ating panalangin, yun, maranasan na natin unti-unti. Hindi na naranasan natin ang ating katatagan. No? Subukin natin gawin ito. Pag nangyayari na ito, maranasan na natin ang banal na Espiritu, anong pangungusap sa atin, ang presensya ng Panginoon, magbigay sa atin ng katatagan. Dahil sinasabi na wala na yung kabalisahan, wala na yung talukbong, wala na yung kalungkutan sa ating mukha. Sinagot na yun sa kaningningan ng presensya ng banal na Espiritu. Ang liwanag ng banal na Espiritu na sumasa atin. Nagkaroon na tayo ng katatagan. Nagkaroon na tayo ng kahinahunan, kapayapaan sa ating puso. At hindi na natin namamalayan, unti-unti na tayo na pala'y balot na ng sinag ng kaningningan ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. At tayo din, ang kanyang kaluwalhatian ay magbigay sa atin ng pagbabago. Magbabago ang ating pag-iisip, ang ating pag-iisip maging positibo na, no? Wala na yung doubts, no? Nagiging positibo. Alam kong pagalingin ako ni Lord. Alam kong magtagumpay ako doon. Alam kong makapaghanap ako ng trabaho. Alam kong papasa ako doon. Alam ko na nagkaroon ng ating pag-iisip ng positibong bagay. Alam natin dahil ang Diyos, ang banal na Espiritu ay nasa atin na. Amen. Thank you, Lord. Nagkaroon na tayong pag-iisip ng desisyon sa buhay, desisyon na atin siyang sagunin. Nandoon na yun eh. Kasama na doon na lahat nating mga ating iniisip, lahat nating desisyon sa buhay. Lord, gagawin ko ba ito? Lord, tutuloy ba ako pag-abroad? Lord, gagawa ba? Magtayo ba akong negosyo? So lahat na nandoon ng ating pagsaguni sa ating Panginoon. At isa pa, magkaroon tayo ng, parang nagkaroon tayo ng katiyakan na matatag na tayo, nagkaroon na tayong katiyakan na hindi na tayo maagaw. Hindi maagaw ang ating oras, hindi maagaw ang ating, kagaya ngayon, Sunday, na ating nilaan sa ating Panginoon. Hindi na tayo maaring hadlangan dahil nga nasa atin ang banal na Espiritu, ang kaaway ay lalayo. Amen po ba? Ang ibig ni Lord, siya ang ating unahin. No? Sabi nga sa Mateo 6:33, alam ko memorize itong lahat. Ano nga ba? Sino naka-memorize? Higit sa lahat.
Amen. Pag sumakitan higit sa lahat na pagharian tayo ng Diyos. Tunay nga. Mamuhay ayon sa niyang kalooban. Ano pang ikaalaala natin? Siyang unahin. No? Requirement niya, unahin natin siya. Mamuhay at pagharian ng Diyos. At ang lahat, anong kailangan natin? Kailangan natin yung matrikula. Kailangan nating panggamot. Lahat yan, i-provide ni Lord. Dahil nga nandoon na inuna natin siya at tayo'y sumunod sa Kanya, pinagharian na tayo ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. At hindi naman din tayo mapapagod sa pagsunod dahil nga may pangako ang ating Panginoon. Ang sabi niya sa Pilipos 4:13, ano sabi niya? Amen! Dahil ang lakas natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na pinagkaloob sa akin ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo napapagod kahit maglakad, kahit ang tuhod natin medyo yupi-yupi na pag naglalakad tayo. Hindi tayo napapagod kung bumangon tayo ng maaga kahit antok pa dahil nga may lakas na pinagkaloob sa atin sa pamagitan ng ating pananalig pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. At itong lahat ay regalo sa atin ng Panginoon. Hindi natin ito magagawa kung tayo lang. Hindi natin magagawa kung sa atin lang. Itong lahat, regalo sa atin ng ating Panginoon. Sinasabi, Lord, gumagawa ako para sa iyo. Umaatin ako sa mga prayer meeting dahil requirement para sa iyo. Dapat, mga kapatid, gumagawa tayo kasama natin ang Diyos. Amen! Hindi lang gumawa tayo para sa Panginoon, kung hindi kasama natin ang Panginoon. No? So maranasan natin ang kanyang presensya. Ang Diyos na kasama natin. Tandaan natin, tayo ay templo ng Diyos. Kung tayo ay mananampalataya, si Kristo, ang anak ng Diyos, ay sinag ng kaningningan ng Diyos. Dapat tayo man din, yung sinag na yan ay napasa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin, na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen! Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Salamat, Lord God. Dahil, bagamat ang mensahe ng ating Panginoon, maiksi. Ngunit, nandoon ang mensahe niya na dapat tayo ay gumagawa kasama ang Panginoon sa ating buhay. Ano man ang tungkulin na pinagkaloob niya sa atin, mga kapatid, mga kabataan, kahit kayo'y nag-aaral, no? Kahit kayo na nagtrabaho, dapat hindi lang trabaho, hindi lang hinahangad ninyo katapusan o 15 makatanggap ako ng sweldo o kaya i-promote ako. Dapat kasama ninyo ang Panginoon. Ang katagumpayan ay nagmumula sa ating Panginoon. Taglayin, sikapin natin na patuloy na manahan natin ang presensya ng Diyos. Anyayahan natin siya na patuloy mananahan sa ating puso, sa ating buhay. Hindi lang sa ating puso, buo na sa ating buhay. At kung magaganap na yan, lahat yan, dinggin ng Panginoon na sa atin nasa atin ang ating pagkilos, siya ang gagawa, dahil wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Siya ang magbigay, siya ang tutulong sa atin, siya ang kikilos, siya ang tutulong sa lahat nating mga pangailangan. Magbigay ng lakas, katatagan, kapayapaan, katagumpayan. Name it at you have it. Sabi nga, ang lahat ng kailangan ay pagkaloob sa inyo. Pangako ng Panginoon, kaya dapat nating angkinin yon. At kung magaganap na iyon, huwag nating kaligtaan ang pagpupuri, pagpapasalamat, ibalik nating lahat. At sa ating Panginoon, sabi nga, to God be the glory. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon.